What's up? Ayun, tatawa muna ako kasi it's been a while since I posted and made the podcast. When was the last time I made a podcast? 3 weeks ago. Medyo na-busy lang po. And daming ginawa. Mamaya, share ko sa inyo. Mag-life update ako na. Kasi parang relevant eh, no? Pero ito, we just got home from our dinner ng aming family. Kasi every Monday, we do our family time. So, non-negotiable yun. 5 p.m. onwards. At actually, kauwi lang namin. So, inatid ako ng brother ko dito. And ayun, busog na busog kami. Sarap ng pagkain. And I want to shout out my mom. Mom, you're the best. Alright? Kasi hindi lang dahil nilibre mo kami ngayon kasi siya yung nagbayad ng bill. Medyo nakatipid kami ngayon. Alright? And sana ma-meet niyo yung nanay ko. Sobrang bait. Sobrang sipag. Sobrang thoughtful. He's the best dentist in the world. Okay? Doc Josh, sorry. Sa ngayon, siya muna ang best dentist. Alright? At pag nakapangasawa na ako, chika kayo dyan. Basta siyang best dentist in the whole wide world universe as of the moment. Second lang si Doc, though si Doc sobrang galing. Actually si Doc, Utol Doc Joshua. Sobrang proud ako dyan dahil he was asked to be the president ng buong chapter ng Tarlac ng dental associate or dentist, mga dentist, association ng mga dentist. Pero I think he ignored, hindi naman in-ignored, parang next time muna kasi nga he wanted to focus sa ministry. He wanted to focus sa clinic niya and of course sa YA. Ganun kalupit yung brother kong yan. Kaya if you have time, please go to his dental clinic. Okay? Sa Clark po yan. Dito sa Paniki, Tarlac. Tanong nyo lang, sabihin nyo, Gomez Dental. At i-chat nyo ako, alright? Para i-refer ko kayo at pag ni-refer ko kayo, merong discount. Diba? I'm not asking for referral fee kasi brother ko naman yun. Supportive yan sa ministry. And of course, doon sa mga nahihiya kay Doc, dahil mabango siya, pogi, nakastok. Grabe ng pagpapabuhat ko sa'yo, ha. Pwede rin naman kayong pumunta kay Moms or kay Mami. Siya po ay located sa New Public Market. Tama ba yun? Sa Tablang, Paniki, Tarlac. Parehas silang magaling, parehas na mabait. And then don't forget na mag-chat sa akin para i-refer ko kayo. Dahil po napanood ko yung podcast ni Kuya Pastor. So kailangan po natin ng discount, something like that. Alright? And of course, we're praying for the next generation ng mga dentists natin. Paparating na sila. Okay. Grabe na miss ko mag-podcast. Actually, second take ito kasi nakalimutan ko na mag-podcast. Hindi. Second take kasi inubuto si Ino. So, kailangan ko siyang hagurin. Kawawa naman. So, ayun. Life update. Ang daming nangyari. Ulitin ko yung tanong, when was the last time I made a podcast? I think 3 weeks ago. Doon sa 3 weeks na yun, sobrang dami nangyari. Una po doon, si Ino, my favorite, the chosen one na cat, si Ino, mamaya tutulog siya eh. Pero katabi ko siya ngayon. Nagkasakit kasi siya, parang nagsusuka siya, and then I'm trying to give him yung mga supplements at saka yung mga vitamins niya at saka yung mga gamot. Kaso ang problema, niluluwa niya. At ang masakit pa doon, hindi siya kumakain for how many days. So parang paraning talaga ako. Siyempre, tagal na pinagsamahan namin. Kasi sa lifespan niya ngayon, sa life stage niya ngayon, 4 years na siya. Para magkasing edad na kami. Matagal na rin kaming magkasama ni Ino. And siya yung talagang masasabi ko na pet ko na sobrang minahal ko at napamahal ako sa kanya. So, sobrang
praning talaga. Wala, baka mamamatay na siya. Yung mga tropa nga natin dito, kasi we pumunta kami sa Taiwan, di ba? Kala nila mamamatay na daw kasi hindi na kumakain. Pero hindi naman siya ganun kahina. Pero syempre, di ba, nakakaparaning yun eh. Alam mo yung part na yun. Pero ngayon, malakas na siya, tumaba na siya ulit. And then, tomorrow, actually, naka-schedule siya for 4-in-1 vaccine niya. Sabay ko na si Teo yung isa, yung bata, for the last turok ng kanyang 4-in-1. Kasi last week, I went to the vet at nagpaturok kami ng anti-rabies na ng dalawa. So, okay naman, wala namang side effects. Pero nakakatuwa lang dahil si Teo, guys, palakpakan niyo ko dito. For the previous 6 months, hindi siya marunong tumae sa cat litter. So parang stress na ako, kaya iniisip ko, pamimigay ko na yata, ibebenta ko na kaya to, whatever. Pero nung nagkasakit si Ino, nag-step up siya. Natuto siyang magdumit sa cat litter. So, wow, sabi ko, okay, hindi na kita bebenta, loves na kita, di ba? Yun, nag-mature na siya. Siguro late bloomer lang siya, pero nakakapraning kasi yung part na, hala, kalilisan ng bahay, tapos biglang magdudumi, mabaho na naman. Medyo OC kasi ako sa bahay, alam ng mga friends natin yan. Pero of course, always welcome po kayo dito, always welcome mga tropa na. Ayoko lang yung makalat. Gusto ko nagkakalat, pero dapat kong linisin din after that. Kaya dapat i-maintain ko yung bahay na malinis. Kasi ang sarap mag-work, mag-aral kapag cozy yung place, kapag malinis yung place. Sorry po kung i-judge nyo ako ngayon, pero one of my hobbies talaga is really to make linis ng bahay. Mga sapatos, yung mga gamit. Medyo maingat talaga ako sa mga gamit. Alam ng mga youth natin yan. Kaya na-apply ko yun sa church, guys. So you have to take care of our things, our stuff, kasi steward tayo ng Panginoon. Let's make things always in order, kundi baka hindi tayo mapagkatiwalaan sa mga malaking bagay. So yun sa mga parts na nangyari sa buhay ko yun. And then, na-busy dahil yung MA namin, grabe, ang daming ginawa. Nababother ba kayo dito? Yan. Kalmot po yan ng mga pusha. Ayan, mahilig kasi sila magkalmot ng mga foam. So, tuloy natin. Yun nga, sa MA, katatapos lang ng first module namin for this, anong trimester na ba kami ngayon? Second trimester? Ano ba ngayon? Yes, second trimester. Yes, second trimester. Alright. So, ang subject namin is Advanced Industrial Relations, and it talks about sa company, mga grievance process, yung sa HR, and then ang dami mga requirements na ipinasa, pero ang dami kong natutunan doon, sobrang ganda. Actually, yung anxiety level ko doon, sobrang tumaas. Kaya ko kayang ipasa to, pero by God's grace, na-submit lahat. Actually, mataas yung final exam ko. Palakpakan natin ng Panginoon. All glory belongs to the Lord. At kahapon, last year ng submission namin, as a group, gumawa kami ng meta-analysis. Yan, saya naman. Diba? Nakaka-survive tayo, though may mga parts na na-anxious ka talaga. May mga parts na napaparaning ka at napaparanoid ka. By the way, kung bakit binibigyan ko ng diin yung mga words na yun, kasi mamaya yun ang pag-uusapan natin. And I hope you sit back and relax. And yun, bago yung series po natin, actually week 3 na, we opened a brand new series titled Goodness Gracious, and it talks about the grace of God. Yung pong ginawa ni Kristo sa buhay natin, hindi yung ginagawa natin sa Kanya. Parang tinatakbo nun, I'll give you a brief summary, an abstract. It talks about ano yung finish ni Lord. Okay? John 19:30, it is finished. Pinakita natin doon at pinakita sa atin ng Panginoon na tetelestai. It's a carpentry word na ginagamit nila pagtapos ng isang bahay, isang binibuild nila or kina-construct nila. Nothing more to add. Tetelestai means a carpentry word. It means nothing more to add because it's already done. It's finished. So, ang finish ng Panginoon, yung lawlessness, right? Yung loved ones, He took care of His mother, His leaders,
He discipled his leaders, and then he fulfilled, obeyed, and revered all the laws. And of course, nagkaroon tayo ng life ngayon. In Him, we have life. In Him, there's light and there's life. Kaya, ayun yung tinatakbo nun. Kasi, ako parang, gusto kong bigyan pa ng diin yung ginawa sa atin ng Panginoon. Kasi, tuwing Holy Week, actually, yung Goodness Gracious na series, nagsimula yan, yung idea na during Holy Week. Parang, sa akin parang, lagi natin nire-reminisce yung kamatayan ni Jesus Christ, which is good, alright? And then, after 3 days na buhay, tapos tuwing Holy Week, parang dumadaan lang siya. Yun, hindi siya nabibigyan ng diin talaga na parang event lang yung kamatayan at pagkabuhay ng Panginoon. Kaya sabi ko, no, I have to continue the preaching after nung Resurrection Sunday. So, the reason I plot this series, or we made this series kasi after Resurrection Sunday, tapos na, another na naman, nakalimutan natin na, nga pala, binuhay na ako ng Panginoon, I have to live in Christ, I'm already righteous, I'm loved, yes, I'm forgiven, I'm saved, I'm treasured, I'm valuable right now. Yes, pero dapat may kasunod yun. Tsaka parang masyado po natin dinadramatize. Of course, dapat naman talaga nating i-honor yung kamatayan ng Panginoon. Masyado natin dinadramatize yung cross. Man, I love the cross. Every time I see at the cross, natutunaw yung puso ko. Pero nakalimutan natin na ang Panginoon nabuhay after 3 days. Namatay ang Panginoon sa'yo. Ang ganda lang minsan nasasabi natin, pero nakalimutan natin na sabihin na Jesus resurrected. At dahil buhay si Jesus, buhay ka rin. Diba? Hindi ka magpapatuloy sa kasalanan. The moment you're justified, yes, you're not yet perfect, but I believe you are righteous, you're holy positionally, though we are on the process of sanctification at dapat po tuloy-tuloy hanggang ma-attain yung glorification. But, if God made us righteous, then we have to act righteously, di ba? So, yun yung tinatakbo ng series natin. Kaya, medyo sobrang na-busy po last 3 weeks, and then, ang dami mga nangyari. People, the team, personal agendas, ano pa ba? Ang dami talaga eh. Kaya, I made this podcast dahil, by the way po, yung mga sinasabi ko po dito sa The Dromel The Experience ay hindi po hypothetically. Though, may mga theories akong sinasabi dito, and of course, our base is, our foundation is the Bible. Alright? Wala pong sinasabi dito na taliwas sa sinasabi ng Panginoon. And I always try to exegete kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Tapos, nire-relate ko siya practically. So, lahat po ng sinasabi ko dito ay from the Bible. Okay? And then, sinasama ko yung experience ko. At yung observation ko. Pero, alam niyo po yun, lagi kong nagiging basis at lagi kong nagiging ruler yung Bible. Alright, tama ba to? Okay? But of course, there are points na hindi naman tayo perfect. Alright? We have experiences to share. Pero hindi po ako nag-share ng mga bagay na hindi ko pa na-overcome. Alright? Actually, this podcast is a testimony platform for me and for you, to those people who are sending their emails. Actually, may nag-email po ngayon, pero sasagutin natin yun next week. May mga nag-emails at ang dami, nakaka-bless, and they're sharing their thoughts, they're sharing their testimonies, and they're thanking, we're so blessed with your podcast. Thank you so much po. Pero isa po sa mga bagay na really kailangan nating i-deal is somehow yung pagiging praning po natin. Tama. Diba? Alam ko po sa inyo dito ay medyo napapraning po kayo about ano mangyayari bukas, di ba? And ang title natin is Become Inversely Paranoid. Anong ibig sabihin nun? Become inversely paranoid.
Sabi diyan, inversely, kabaligtaran. Alam niyo po, ang lagi ko itong sinasabi sa sarili ko at sa ibang tao lately. Ito yung mga words ko lately sa kanila. Guys, alam niyo, ang matinding kalaban natin actually ay hindi na si Satan, hindi na ang enemy. Though he tries to put an input and give an influence our thoughts with those lame things. Okay? Pero, gusto kong malaman ninyo na tinalo ng Panginoon si Satan 2,000 years ago. You have the power, you have the authority, you know. Actually, he's defeated. We're fighting not for victory, we're fighting from the victory because of what Jesus has done 2,000 years ago. Gusto kong establish yun. Kaya, sa akin, ang pinakamatinding kalaban po talaga natin is ourselves. Not even the secular Satan, secular, self. Yan ang tatlong kalaban natin. Pero, ang pinakamalupit na kalaban talaga natin is yung ating self. Remember Jesus? When he was in the Garden of Gethsemane, he was praying. Ang pinakamatinding kalaban niya dun is, was his self. Diba? Kasi, if possible, remove this cup from me. Kasi nakita niya yung mangyayari sa kanya. Pero sabi niya, your will be done. So, dalawang beses nangyari yun. And that was, I believe, the greatest test sa humanity ng Panginoon. Parang, may temptation na talikuran yung part na, okay, I have to do this to save the mankind. But he followed, he revered, he obeyed the will, submitted sa authority ng Father. And there was salvation. There was life, there was forgiveness, there was righteousness. Di ba? Nakaka-bless yung part na yan. Pero sa atin, of course, we're not perfect. We're humans. But praise God, there is grace for humanity. And hindi po natin maiwasan na talagang mapraning tayo. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano hindi mapraning. Balik tayo doon sa part na ang talagang kalaban natin is yung sarili natin. Most of us, self-inflicted di ba? Lagi ko itong tinuturo, ito kasi sa guidance counseling po, meron po kami tinatawag na REBT, Rational Emotive Therapy, Behavior Therapy. So, ni Albert Ellis. Meron po tayong ABC na nangyayari sa buhay natin. Merong activating event, which is yung A. Yung B naman is yung tinatawag nating belief at yung consequence. For example, ang activating event, ikaw ay isang estudyante. At bilang estudyante, of course, ang inasa ng mga magulang mo ay pumasa ka on time. At dahil nag-aaral ka sa prestigious na university, ginagawa nila yung best nila para, alam mo yun, mapatapos ka, nag-aaral sila. Ngayon, ito ang nangyari sa buhay mo. Pumalya ka sa isang subject mo. 8 yung subjects mo ngayon, isa doon, bumagsak ka. Bumagsak ka sa calculus. Ngayon, ang nangyayari ay, ang iisipin natin is, bumagsak ako ngayon, ang consequence doon ay, sisisihin mo ngayon yung sarili mo. Tama? Sisisihin mo na, ang bobo ko, wala akong utang na loob sa mga magulang ko, sila ginagalingan nila, pero bakit ako parang hindi ako magaling sa ginagawa ko? Here's the thing. Bakit ka nagkaroon ng ganun na consequences doon sa nangyaring activating event na pumalya ka? You know what? The problem is not the activating event. The problem is the belief. That is the problem. Bakit lahat ba ng successful, gusto ko po tanungin sa inyo, lahat ba ng successful ay, at lahat ba ng mga matatalinong tao, at lahat ba ng mga milyonaryong tao ngayon ay hindi bumagsak? Hindi pumalya? We heard a lot of stories ng ganyan po sa mga students ngayon, no? Ang ine-expect nila, dapat 100 sila. Kapag 98 lang sila, feeling nila, sorry for the term, bobo sila or stupid sila. Why? There's a belief na dapat perfect ako.
At dapat sundin ko yung sinasabi ng mundo at dinedemand sa akin ng mundo. Sometimes the problem is not the activating event. The problem is the belief. Dapat perfect ako, I must do this, I should do this, I ought to do this. And now, maganda sa atin dito, talunin natin yung mga irrational beliefs na yun. Di ba? Paano mo tatalunin yung irrational beliefs na yun? So, letter A, activating event. B, belief. C is consequences. And then yung D, yung tinatawag natin disputing irrational beliefs. You have to challenge that belief. Teka, lahat naman nagkakamali. Yes, this is not the compromise. Yes, lahat naman everybody commits mistakes. Everyone commits mistakes. So, I have to challenge that belief na, yes, nagkamali ako, but it doesn't mean nabobo ko. Kaya, ngayon, gusto ko do marami pa po yun, no? Pero segue lang yun. No? Minsan, mag-counseling session tayo, gawa ko ng podcast. Pero, balik tayo dito sa topic na ito become inversely paranoid. For example, may mga nangyari yun, bumagsak ka. At napaparanoid ka na about your tomorrow. Baka di na ako pag-aralin, baka hindi na ako suportahan ng mga magulang ko kasi hindi ko ginalingan sa pag-aaral ko. Now, you have to challenge and defeat that thought, that irrational belief. Ito na po. Let's dive in. This is my word. All right? This is my word. Instead of believing and thinking the world was plotting to do you harm, choose to believe and choose to think that the world was plotting to do you good. Let that sink in. I want to repeat that. Instead of believing and thinking the world was plotting to do you harm, choose to believe that the world was plotting to do you good. Okay? May mga nangyayari sa buhay talaga natin na, teka, bakit ako bumagsak? Feeling ko talaga, ang bobo ko. Self-inflicted na naman. Bumagsak ka na nga Kapag ba nag-murmur ka, kapag ba nagparinig ka sa X, kapag nagparinig ka sa Facebook, or nagparinig ka sa professor mo, minura mo siya, inaway mo siya, encode na dun sa database, magbabago ba yun? No. I believe that happened for a reason. Maybe God is teaching you something. Maybe the world and the universe is teaching you something. Diba? And I want you to know this po na instead of seeing every difficult or challenging event as negative, tignan mo siya or see it for what it could be, di ba? Maybe this is something that, was meant to enrich me. This is maybe something that was meant to empower me or advance my cause, something like that. Kasi alam niyo po ako, sa totoo lang, mag-open po ako sa inyo. I want to confess my experiences back in college and nung work po ako sa Manila. Ang dami ko pong nakasalumuhang tao. Ang dami ko pong mga na-experience na tao. And may mga parts doon po na parang, teka, wala na akong pag-asa sa buhay. I think hanggang dito na lang ako. Yes, may work pero tambay. May work pero walang goal. Ayaw ako ng tao. Actually, every time nagbabasketball ako, minumura ako ng tao kasi they don't like me. Kasi medyo maangas daw. Diba? Maganda yung sapatos. May mga kung ano-ano, maporma daw. Something like that. But I just realized na pwede ko actually, nagagamit ko po siya ngayon Na parang, dun sa part na hindi na ako ganun, hindi ko sinasabing hindi ako na-offend. Okay? Pero, hindi na ako ganong na-offend. Ang laking part nun na, kaya nga lagi ko sinasabi sa mga close groups, guys, hindi na ako ganun na-offend. Nung nasa labas ako ng church, minumura ako. Dito nga, hindi ako minumura Sinusungitan lang ako dito at ini-smirkan lang ako. How much more nung minumura pa ako. So, guys, hindi na ako ganong na-offend. I can say na, hindi na ako na-offend. Bahala ka na. I don't care what you're thinking of me. My business is to do the will of the Lord. But of course, I love the people, alright? Pero yung part na ma-offend ako at madadama yung buong ministry, madadama yung buong buhay ko, man, I have to become
an inverse paranoid. Di ba? I have to shift and I have to reverse my paranoia. Yes, nangyari tong mga bagay na to na dapat akong mapraning bukas kasi nga may hindi na nangyari ngayon. Ngayon, ang iisipin ko, kaya nangyari to kasi may magandang mangyayari bukas. Yun ang ibig sabihin ng inverse paranoid. Alright? Instead of seeing every difficult or challenging event as negative, see it what it could be. Something that, that was meant to enrich you, empower you, or advance your cause. Diba? Now, I want to ask you this question po. Was there a time in your life po na parang when something terrible happened, that later became, a blessing in disguise, o parang mas napaganda yung isang bagay. Di ba? Parang for example, sa grupo ninyo, inaway kayo, they betrayed you, pero nung nawala sila, mas nag-grow yung grupo. Mas sumaya yung grupo. And I think that is biblical. If you're going to read John chapter 15, growth needs pruning. Growth needs cutting. For you to grow, okay? May dalawang klase kasi ng kinakat ni Lord eh. May mga kinakat para maalis talaga kasi wala nang bunga, hindi na namumunga. Meron naman pangalawa, kinakat ni Lord kasi namumunga siya pero gusto pa ni Lord na mas mamunga. So, there are two kinds of cutting and there are two kinds of pruning. Yung hindi na talaga namumunga at wala nang pakinabang at yung namumunga pero gusto pa ni Lord na mas mamunga. Now, there are things in our lives na parang, Lord, ba't nangyari ito? Diba ba? Lord, bakit ako bumagsak dito? Malay mo, nung bumagsak ka after nun, mas ginalingan mo. Diba? Mas na-encourage ka. Or maybe, nung bumagsak ka sa board, sa second take mo, nag-top ka. I don't know. But believe and always think na God is plotting something good for you. Kasi minsan parang we're questioning the Lord na, Lord, why is this happening to me? Akala ko ba anak mo ko? Akala ko ba love mo ko? Ba't ganitong nangyayari? Diba? Now, maganda. Sabihin natin yung gusto nating makita. Diba? Minsan kasi, ang problema po sa atin, sinasabi natin or nagko-complain tayo kung ano yung nakikita natin. Maganda, yes, nakita mo na yun, bumagsak ka, pero sabihin mo at i-declare mo yung mga bagay na gusto mong makita. Lord, I failed, but I don't care. Alright, but of course, may mga lessons dyan, pero Lord, I want to see myself thrive. I want to see myself excel. Lord, I want to see myself on the top of my class someday. Instead of murmuring, instead of complaining, why don't you declare what you want to see in your life? Diba? Kasi minsan po talaga, ang kalaban natin, sarili natin. What's your perspective dito sa nangyayari? How do you see things? Those things, diba? Parang, you have to ask yourself. Ako po sa akin talaga, ito lahat ng mga kinikwento ko sa inyo talaga, may mga experiences dito and experiential dito mga to. Man, I want to tell you this. There are points in my life, especially sa leadership. May mga tinatanggal si Lord para lumago ka. Maybe our attitude, maybe the people, maybe distractions. Kaya nga po, may note ako doon. Nakikita niyo doon sa likod. May note ako doon. Nagkaroon na kami ng covenant ni Lord. Lord, if my MA, if my MA is the cause of destruction and destruction of your ministry, Lord, please remove it. So, yung pag-MA ko po, secondary lang, baka nga tertiary lang sa akin. Ang talagang pinaprioritize ko yung relationship namin ng Panginoon at yung kingdom niya. And first, my family. And then, of course, kasama na doon yung mga friends at yung mga mini-mentor ko. And then, siguro tertiary lang ito. Ano lang ito? Hindi ito foundational, ano lang to, supplemental lang ito. Yung iba nga, incidental lang. Diba? So, yun. Diba? And siguro, maganda pa pong tanong natin dito, pag may mga nangyari dito na, Lord, bakit nangyari itong parang pangit na ito? Instead of saying na
pangit ito, you can ask, where's the greater benefit in this event? Where's the greater benefit in this event? There are points po na, for example, I know excited kayo last time dun sa Puso conference. I asked the Lord, why it was postponed? Why it was postponed? And ang unang tanong ng team, where's the greater benefit in this event? Of course, I don't have to disclose those lessons, no. Pero merong tinuro si Lord sa amin. Merong tinuro si God kung bakit hindi niya tinuloy yung mga part na yun. Though nalungkot kami, somehow natuwa din kami kasi we learned a lot. May mga natutunan kami sa doon sa postpone ng actually hindi siya postpone na-cancel talaga. Na-cancel siya. So, the first question you have to ask is, where's the greater benefit in this event? Teka, bakit ako bumagsak? Lord, ano ang benefit ng pagbagsak ko na ito? Maaring next time, may mga negligence ako na napabayaan ko at hindi ko ginalingan talaga. So, next time, I'll be better. I'll be more disciplined. Something like that. Or maybe, Lord, bakit ako binetray ng mga taong ito? Lord, bakit ako sinungitan ng boss ko? Lord, bakit ako binackstab ng mga tropa kong ito? Baka naman, pinabackstab ka ng mga taong ito dahil gusto ng Panginoon at pakita sa'yo na hindi mo talaga sila kaibigan. 'Di ba? Na may mga kwentuhan silang hindi mo naririnig kaya tinanggal sila ni Lord sa'yo so that you can grow even more. 'Di ba? Sometimes, alam niyo, matuwa tayo kapag may mga tinatanggal si Lord. Bakit? Parang minsan kasi nanghina, ba't niya tinanggal? Nag-invest na ako sa taong ito, nag-invest na ako sa kanya, ba't mo tinanggal to, Lord? Ba't niya ako ginanon? Hindi ka ba nagpapasalamat sa Panginoon? Kasi una pa lang, or hindi na niya pinatagal, 1, 2, 3 years, hindi na niya pinatagal, anak, He's not for you. This group is not for you. That will hinder your growth. Remember, si Abraham po, diba? Napigilan yung paglago niya nung asama niya si Terah at si Lot. Pero nung humiwalay siya, nagkaroon ng breakaway. Sometimes, God is removing you from a group so that you will grow. Alright? So, where's the greater benefit in this event? Why it happened, God? Diba? So, look for the lemonade in the lemons. I posted that on social media. In social media, on my Facebook. When life gives you lemons, squeeze them and make lemonades. Di ba? Make lemonade. Lagyan mo, sabi ng tatay ko, lagyan mo ng ice para mas cool. Di ba? Yung iba naman, lagyan ng cucumber or apple, whatever, I don't know, para mas gumanda yung lasa niya. Something like that. And second question I have to ask is this: how can I use this experience to my advantage? How can I use this experience to my advantage? Guys, to be honest, ako po, ang dami kong mga experiences way back in college, way back in nung nagtatrabaho pa ako sa Manila, na nagagamit ko talaga ngayon. Paano makisalamuha, paano mag-handle ng mga difficult people, paano makisama, at alam ko yung mga technique kung nagpapakyut lang, madidiscern mo eh. Thank God for the gift of discernment. Pero sometimes God gives you skills. I believe God gave you that gift para malaman mo to prevent yung mga hindi na magandang mangyayari sa susunod eh. Pero sometimes God allows those things to happen para meron kang pondo ba? Alam mo yun? Para meron kang experience ba? Charge to experience, alright? Alright, okay anak, naranasan mo na yan. O, alam mo nang gagawin next time. Huwag mainitin ng ulo. Huwag kang sisigaw.
You have to choose your battle. Ignore those nonsense battles. Di ba? You've been through this. Been there, done that, anak. Please, use your experience as your advantage. Diba? Ako naniniwala po ako. For example, may mga pumalya tayo sa ministry natin, sa work natin. Inallow ni Lord yan for a reason. And use that as your advantage para sa mga susunod na mga decisions ninyo. Diba? So, now, here is the application. Look for the opportunity in everything. Look for the opportunity in everything. Nagkamali ka, for sure may opportunity dan. Diba? Hindi ka pumasa sa interview, for sure may opportunity dan. Maaring maging close, hindi ka pumasa doon sa interview mo, doon sa inahanap nila, o baka pwedeng, alright, may maalam pa po ba kayong ibang pagpapasukan ko? Or pwede po ba akong connect sa inyo outside this world? Something like that. Diba? For sure, merong opportunity dyan. Diba? And, as hindi ko na patatagal ito kasi my goal is just 30 to 35 minutes. 35 minutes now. Always believe. Ito po. Final words, final thoughts. Always believe that the world is plotting. Itong sabihin mo sa sarili mo. Okay, let's make it personal. Okay? Always believe that the world is plotting to do me good today. Okay? I can't wait to see what it is and then look for the opportunities and the miracles in it. Alright? Huwag mong iniisip na, ano naman kayang kabad trip at ang gagawin sa akin ng mundo ngayon. No. Believe that God is plotting something good, great for you today. Right? Because I believe God has something in store for me. For you and for me. Okay? Take advantage of those experiences. Become an inverse paranoid. Become inversely paranoid. Alright? So, huwag ka masyadong napapraning. Huwag siya masyadong, though mahirap yon, pero it takes discipline, alright? Remember this, your thoughts become your emotions, and then your emotions become your behaviors. You have to take care of your thoughts. Kasi kung ano yung thoughts mo, yun ang emotions mo. At yung kung anong emotions mo, yun ang nagiging behavior mo. Bad trip ako sa mundo. Na bad trip ka nga. And then, nagmukmuk ka na lang. Wala ka nang ginawa. Diba? Hindi ka na pumukpok. Nagmukmuk ka na. Anong nangyari sa'yo? Ayun, nalugmok. Ayun. Guys, please, control your belief. Challenge your beliefs. Beat yourself. God bless you and thank you so much for your time. See you again sa ating pong next episode. Mabuhay!